Kakabali lang ni Vladimir Putin ng batas internasyonal para gawing halimbawa ang isang sundalong Ukrainian. Kita mo, hinatulan lang ng isang korte sa Russia ang isang British na sundalong Ukrainian ng 13 taon sa maximum security na kulungan. Hindi siya itinuring bilang bilanggo ng digmaan, kundi bayarang sundalo lang. Akala ni Putin ay pagpapakita ito ng lakas. Pero sa totoo lang, malaking pagkakamaling pang estratehiya ito at bumabalik ito para saktan siya. Pero ang pinakamahalagang bahagi nito ay ang tugon ng mga Briton. Hindi ito liham diplomatiko, kundi pagbigay ng misail sa Ukraine para sirain ang target ng Russia. Layunin ng Kremlin na ipahiya ang United Kingdom. Nagising sila na may usok mula sa isa sa pinakamahalaga nilang refinerya. Tingnan natin ang karmang ito. Ilang araw ang nakalipas, hinatulan ng korte sa Russia ang isang Briton ng 13 taon sa maximum security na kulungan matapos mapatunayang bayarang sundalo para sa Ukraine. Ang legal na argumento ng Russia para sa hatol na ito ay tumatanggap siya ng 500 kada buwan mula sa gobyerno ng Ukraine. Nakalimutan ni Putin na binabayaran din ng mga bansa ang sarili nilang sundalo. Hindi lang mga bayaran. At kung pera lang habol niya, tingin ko mas malaki pa sana kinita niya kaysa sa 500 kada buwan kung nanatili siya sa United Kingdom. Ipinagtatanggol niya ang soberanya ng Ukraine laban sa pananakop ng Russia. Kaya siya sumali sa Foreign Legion ng Ukraine. Bilang sundalo, kasama siya sa digmaang ito ayon sa international na batas. Hindi dapat usigin ang mga bihag ng digmaan dahil sa pakikilahok sa labanan. Pero hindi ito iginagalang ngayon ng Russia. Nakalimutan ni Putin na paubos na rin ang mga sundalong Ruso niyang magagamit bilang pambala sa kanyon. Kaya kumukuha ang militar ng Russia ng libu-libong dayuhan bawat buwan mula sa Cuba, Africa at Asia. Ayon kay Putin, hindi dapat ituring na bilanggo ng digmaan ang mga dayuhang sundalo, kundi bayarang sundalo lang. Kamakailan, sinabi ng isang mamamayan mula South Africa sa Reuters na pinangakuan ang anak niya ng elite na very important person bodyguard training sa Russia. Sa halip, nauwi siya sa frontlines ng labanan sa Donetsk. Kumpirmado na hindi bababa sa 16 na iba pang South African ang nakaranas ng parehong kapalaran. Grabe na ang kakulangan ng tao sa Russia, kaya niloloko na nila ang mga dayuhan para gawing pambala. At nagiging sanhi ito ng internasyonal na krisis diplomatiko. Tingnan mo. Nabunyag ang panloloko noong Nobyembre nang iulat ng South Africa na may mga lalaking humihingi ng saklolo mula Donbas. May mga ganitong kaso sa iba't ibang bahagi ng Africa. Ayon sa Kenya, mahigit 200 mamamayan nila ang lumalaban para sa Russia habang tinataya ng Ukraine na lampas 1,400 Aprikano ang sangkot. Napatay si David Kuloba, isang Kenyanong recruit matapos pumirma ng kontrata sa militar ng Russia. Sabi ng ina ni Susan, nakatanggap siya ng voice message mula sa kasamahan ni David na nagsabing napatay siya sa pagsabog. Pagkalipas ng ilang panahon, nang nagsimula na siyang sumama sa mga misyon, patuloy akong nagdasal para sa kanya dahil hindi mapanatag ang aking puso. Pagkatapos, bigla na lang siyang nawala. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin siya naririnig o nakakausap. Hanggang ngayon, itinuturing ng mga Ukranyano ang mga dayuhang nahuli bilang bilanggo ng digmaan. Ibig sabihin, pareho ang trato sa kanila ayon sa Geneva Convention. Pero tila ayaw na itong sundin ng Russia at nagbabayad sila ng mahal na kapalit sa pagkakamaling iyon. Tulad dati, hindi mula sa United Nations ang kapalit, kundi mula sa Storm Shadow missile ng Britanya na mahusay ginagamit ng Ukraine. Narito ang naging resulta ng isang pag-atake na naganap noong Pasko. Kinumpirma ng mga Ukrainian na ginamit nila ang British cruise missile sa pag-atake ng malaking oil refinery sa Russia matapos lumabas ang mga video. Ang Nosheks Refinery ay pangunahing supplier sa Timog Russia at mahalaga sa suporta sa militar. Nagbibigay ito sa militar ng diesel, gasolina at aviation kerosene. Ngayon, base sa mga pampublikong video, ibig sabihin yung mga video na inilathala ng mga mamamayang Ruso, may 2 direktang tama sa refinery. Kaya mukhang 2 missile ang tumama. Pagkatapos ng pag-atake, iniulat ng media ng Rusya na hindi na gumagana ang refinery. Pwede nating isipin na mangyayari ito habang nag-iisip pa ang mga Ruso kung paano ayusin ang lahat. Ngayon, heto ang isa pang anggulo ng pag-atake.
Ngayon, tinamaan din ng Ukraine ang Orenburg Gas Processing Plant ng Russia. Dati ito ang pinakamalaking gas complex sa Russia. Pero sa tingin ko, hindi na niya hawak ang titulong iyon ngayon. Ang planta ay nasa mga 800 kilometro o 500 milya mula sa hangganan ng Ukraine. Kung susukatin mula sa front lines, mas malayo ito. Pero mahalaga pa rin sa militar ng Russia at ekonomiya. Yan ang dahilan kung bakit madalas target ng mga drone ng Ukraine ang plantang ito. Tinamaan din ng drone ng Ukraine ang 2 imbakan at mga tangke ng langis sa Timor Port sa parehong pag-atake. Ngayon, dahil ito ay isang tangke ng langis, napakalaki ng apoy na dulot ng pag-atake. Kumalat ito sa humigit kumulang 2,000 metro kwadrado o mga 22,000 talampakang parisukat. Sa kabutihang palad, walang naiulat na nasawi. Malaking dagok pa rin ito para sa militar ng Rusya dahil mahalaga ang pasilidad na ito sa dagat ng Azov. Ibig sabihin, ito ang naglalaan ng malaking bahagi ng gasolina na napupunta sa Crimea. Dahil sa kahalagahan nito, madalas itong targetin ng mga drone ng Ukraine. Ngayon, gusto kong lumayo sandali at silipin ang mas malawak na larawan ng kampanya ng Ukraine laban sa industriya ng langis ng Russia. Ayon sa pag-aaral, 142 beses tinamaan ng Ukraine ang mga refinery at imbakan ng gasolina ng Russia. Noong 2025, tumaas ito ng 51 kumpara noong 2024. At kung hindi pa sapat na nakakagulat ito, tinatamaan nila ang mga infrastrukturang ito na may tagumpay na rate na 82. Sa ganitong taas ng tagumpay, mapapaisip ka kung nasaan ang mga air defenses na ipinagmamalaki ni Putin. Sa tingin ko, binabantayan lang nila ang palasyo at bunker niya. Dahil di na pinoprotektahan ng air defense ang makina ng digmaan niya, bumabalik siya sa dati niyang gawain. Nagbabanta siya sa ibang mga bansa ng nuclear Armageddon. Tinakot ni Putin ang Britanya gamit nuclear bomber sa Norwegian Sea ngayong Pasko. Paparating sa mainland ng Britanya ang mga Tu-75 EMIS strategic bomber. Ang mga bomber ay sinasamahan ng mga Russian Su-33 fighter jet mula sa Russian Navy. Kaya kinailangan ng NATO na magpadala ng sarili nilang mga fighter jet para salubungin ang mga bomber at takutin ang mga ito paalis. Ngayon, sinasabi ng Russia na isa lang itong test exercise. Pero sa totoo lang, isa lang ito sa mga paraan ng Russia ng pagpapakita ng lakas ng kanilang sandatang nuklear. Gusto nilang takutin ang publiko sa United Kingdom para hindi suportahan ang Ukraine at hindi payagan ang Ukraine na gamitin ang British Storm Shadows sa loob ng teritoryo ng Russia. O hulaan mo? Habang tinatakot ng Russia ang mundo, naghahanda na ang puwersa ng Ukraine para sa ikalawang round noong Disyembre 26. Kinabukasan lang, inanunsyo ng mga puwersa ng unmanned systems ng sandatahang lakas ng Ukraine na tinamaan nila ang ilang target ng Russia at pansamantalang sinakop ang Ukraine. Isa sa mga nawasak na lugar ay ang command post ng isang brigada ng Russia. Gaya ng nakikita mo sa mga video sa iyong screen. Ang command post at ang deployment site ng ika-14 na brigada ng Russian Glavnoye Upravlenie Razvedki sa rehiyon ng Donetsk ay tuluyang nawasak. Bukod pa rito, isang storage at repair base ng militar ng Russia ang nawasak at isang radar station sa Crimea ang nawasak din, kasama ng isang deployment site para sa mga mabilisang assault boat. Sa kabuuan, hindi naging maganda ang Pasko para sa Russia. Pero gusto kong ipaalala na humiling ng tigiputukan ang Ukraine sa Russia. Noong Pasko, humiling ng tigiputukan ang Germany at Santo Papa kay Putin. Hulaan mo kung ano ang nangyari. Tinanggihan lahat ng kahilingan dahil iginiit ng Russia na gusto nila ng pangmatagalang kapayapaan. Walang saysay ang tigil putukan tuwing Pasko. Habang nangyayari ito, iginiit ng Russia na ipinagtatanggol nila ang mga pagpapahalagang kanluranin at Kristiyano. Paliwanagin mo, pero iyon lang ang kaya kong ibigay. Ako si Sam, magkita tayo sa susunod na video. Isa sa mga problema sa paggawa ng mga ganitong video, kung saan nagpapakita tayo ng maraming drone strike, kahit na walang nasasaktan na tao o sundalong Ruso sa video. Madalas dinidemonetize o nililimitahan ng YouTube ang aming mga video. Nitong nakaraang linggo, 4 na video tungkol sa digmaan ang na-demonetize ayon sa YouTube. Hindi gusto ng mga advertiser ang drone strikes or frontline footage, kaya nililimitahan ang mga video. Ganito ang realidad ng makabagong digmaan na nilalabanan at tinatangkang lampasan ng mga Ukrainyano. Naniniwala kami na mahalagang talakayin ito kaya inilunsad namin ang aming plataforma, Basics Insider. Gawa namin ito mula sa simula, kaya wala kaming anumang limitasyon. Hindi namin kailangang i-blur ang drone strike namin. Hindi namin kailangang i-blur ang mga footage sa frontline. At hindi rin namin kailangang i-blur ang mga bus ng himpapawid ng Russia na nasisira. Bukod pa rito, wala talaga kaming pinapatakbong mga ads sa site. Sa ganung paraan,
Hindi namin kailangang i-censor ang sarili namin dahil lang hindi natutuwa ang mga advertiser sa mga tinatalakay namin. Hindi namin pinopondohan ang site sa pamamagitan ng mga ad, kundi sa pamamagitan ng inyong suporta. Kaya kung isa ka sa mga interesado sa ganitong klase ng coverage at gusto mong mapanood ang mga video namin ng walang censorship at makakuha ng bonus content na hindi namin pwedeng i-upload dito sa YouTube, siguradong sumali ka sa amin sa basicsinsider.com. I-click ang link sa description or i-scan ang QR code sa screen. Sa pagsali mo, mapapanood mo lahat ng content na na-upload na namin at lahat ng mga video na i-upload pa namin sa hinaharap. Susuportahan mo rin ang coverage at channel namin. Kaya salamat. Ako si Sam. Magkita tayo sa susunod.